ngayon sa work ko dito sa Presco as a sales consultant. Kasi yung needs namin sa family, ako bilang single parent kasi ako, so nibibigay ko yung needs na at my age 40 na ako, 40s na ako, tumunta na sa 40s, sinando na ako sa magkaroon ng stable job, stable na sa financially, so financially stable ka. So, napakalaking accomplishment sa akin yung kasi yun nga, nasa-satisfied ko yung family ko na bibigay ko sa kanila yung gusto nila. Good day, everyone. Here we are at Serving Stories, where we connect and discover about untold experiences about success. Here, I have a special guest here and a special guest in my heart, which I have known for a long time already, and I have also worked with her here at Presco Trade. So, welcome to my guest. Can you please introduce yourself? Yes, hello everyone. Good afternoon everyone, and thank you, Miss Maria. So, by the way, my name is Geraldine. You can call me G for short. So I'm a sales consultant of 4 years here in Presco Trade. So here we are in our showroom, Presco Trade showroom. We are located at Commonwealth, Quezon City. So as a sales consultant, we're doing sales through online. So we keep on posting, nag-update kami sa FB. We also have Lazada, Shopee, and TikTok. So, doon kami nakikipag-negotiate sa aming mga clients. So, talking about being a sales consultant here in Presco Trade, when did you first become interested in sales? Was it something you wanted to pursue even before kayo parang estudyante pa lang kayo? Or did it just come to you unexpected na parang, uy, gusto ko to, ganun? As a sales, entering sales. So, sa sales, as a sales consultant, by the way kasi, before sa mga past experience ko kasi, this is my first time doing sales. So, Presco Trade is my first job dito sa Presco Trade, pagiging sales consultant. Kasi before medyo iba yung field ko. So, hindi ko siya ganun ka-field talaga. Pero I take it as a challenge. So, nung in-offer sa akin ni Sir Mark from Module Asia, so, I grabbed the opportunity to be a sales consultant of Presco Trade. So, in-start namin ng Presco. So, yun, una, posting kami ng mga product ng Presco. So, aside from posting, inumpisa namin Lazada, Shopee. So, yung pagiging sales kasi, doon ko lang napagtanto na hindi siya ganun kadali. Kasi isipin mo kung paano mo ma-close yung deal, encourage mo, ipupush mo yung mga client para mapaniwala sa'yo. So, medyo, hindi siya ganun kadali. Challenging talaga siya for me. So, yung mga college ko, hindi ko siya in-expect na mapupunta ako sa field ng sales. Pero sa ngayon, happy naman ako for now na nasa sales ako industry. Yes. So, speaking of sales nga po, so ano pong course yung kinuha niyo? May course kasi medyo malayo, electronics engineering kasi ako. So, hindi siya... So, late na po nagustuhan yung sales? Oo, late ko na siya nagustuhan. Kasi before OFW ako So, yung napadpad na ako dito ulit balik sa Pilipinas. Anong OFW po ba kayo? Ano po yung naging work? So, OFW sa Taiwan ako. Pero more on, sa field pa rin ng electronics, mga engineering din. Kasi sa manufacturing, yung sa mga ng computer, yung field ko is more on mga electronics, electrical talaga. So, yun. First time ko naging job tong sa Presco Trade. So, na-challenge ako, nagustuhan ko, naano ko naman yung na-justify ko naman pagiging sales consultant. So, how did you learn about Presco Trade po ba? Sa online po? Or may mga posters na nakita? So, yung Presco Trade kasi before, hindi pa siya, nung nag-start ako sa Module Asia pa kasi ako before. So, si Presco Trade is sister company kasi siya, which is Module Asia. So, doon ako nag-start as an admin. So, admin assistant ako doon. Tapos, in-start namin na Presco Trade April 2021. So, yun, in-offer sa akin ni Sir Mark na kung gusto kong maging part ng Presco Trade. So, yun, doon na nagsimula. The rest is history na. So, inumpisa na namin doon yung posting. So, yun na. Posting, pag-deal sa client. So, inaral ko yung pagiging sales consultant. Kasi,
doon ko rin nga, doon ko na-realize na hindi talaga ganun siya kadali. Kasi yung, lalo na from electronics engineering, tapos napunta ako sa modular, sa mga bahay. Parang bigla po kayo Oo, nag-shift, nabigla ako po na, nag-shift. So, hindi ko talaga ganun Yes. siya kagamay. So, tapos yun, with help of yung mga installers, sila Joseph, sila Miss Che before. Opo. So, sinerch ko siya, inaral ko siya, yung mga function ng mga, kung ano ng mga i-sales namin. Tapos yung, sa mga sukat, yan, yung mga sukat na yan. So, kung ano yung dapat na item para dito, kung ano yung mga kitchen accessories para dito, yan. So, nagtanong-tanong ako, inaral ko through YouTube. So, ano bang kitchen items yung dapat dito? Ano ba yung function yan? So, meron tayong base cabinet, meron tayong top, mga overhead cabinet. So, ano yung dapat dyan? Ano yung dapat sa baba? So, ano yung mga mechanism, yung mga dapat gano'n. Nag-handle din po kayo ng customers through online and sa on-site po, no? Yes. So through online, ayan. So, since nagpo-posting tayo sa FB, tapos meron tayong Lazada, Shopee, and TikTok, so may inquiries doon online. So, aside doon sa online, meron tayo, since may showroom na tayo, at before sa Dinar, may showroom din tayo. So, we are inviting our clients to visit our showroom para mas makita nila actual yung mga items. Ayan. So, speaking of sa mga clients mo, may experiences na ba kayo na parang naging challenge sa inyo kung paano i-handle yung customer na yun? Sa customer? Siguro challenging na naging part sa pag-inquire ng mga clients sa akin is yung, kasi may mga clients na medyo good na good sa challenging naman na tinake ko siya. Kasi ang gusto nila, may mga client kasi na, di ba, may hawak silang mga drawing or may mga plan na sila. So, minsan, bibigyan nila ako ng mga drawing plan na, ito gusto ko, ganyan. So, parang ako yung pinapaano na nila na, Miss G, turo mo naman sa akin, or bigyan mo ako, parang pinapapropose nila na, bigyan mo ako anong mga items yung dapat dito, kasi gusto ko niyan, pwede ba yan, pwede yan. So, ako, pag binigyan naman ako ng gano'n na drawing plan, so ako, pag-iisipan ko talaga siya, kasi hindi pwede yung, dito. Dapat lagay ka ng lagay. So, hindi ka pwedeng after the sales eh. So, dapat, i-ano mo rin yung concern nila, yung erase. Kasi magre-raise sila ng concern or needs nila eh. So, dapat, yun yung masatisfy mo sa kanila. So, parang naging growth nyo na rin po yun as being a better version ng sarili nyo. Yes, so, nag-improve ka sa mga ganun na, ay, gusto nang kain sa ganito. So, step by step, mayroon ang improvement talaga. Step by step, success. Yes, step by step, success. Yes. So, compare po sa pagiging first month nyo dito, masasabi niyo po bang nag-improve kayo na simula ng first day nyo tapos ngayon, makikita niyo po ba improvements nyo? Improvement, syempre naman. Yes. Kasi since 4 years na si Fresco, yung umpisa ko kasi hindi pa ako ganun, hindi pa ako ganun ka sigurado, hindi ako ganun ka 100% na sure sa pwede kong parang ko na lang yung mga sales sa mga clients ko kasi inaral ko siya. Tinitingnan ko rin kung ano yung mga field na mas kailangan nila. Parang mas nag-improve talaga ako kasi mas kaya ko nang i-targetin ko ano yung mga gusto nila sa goal nila sa kitchen nila. So, may po ba kayong biggest achievement here sa Fresco na gusto niya pong sabihin? Para ipagmalaki po na, parang accomplishment na po yun. Yun nga, na-realize ko na as a sales consultant kasi mas okay siya compared sa, compare ko yun sa mga job ko before. Kasi dito, aside sa challenging siya, so, yung pagka-challenge na sa'yo, you will be well compensated. So, parang, skilled siya eh. Skilled kasi yung pagiging, as a sales consultant. So, aside doon, aside sa pagiging well compensated namin, napag-aral ko yung mga anak ko, ayan. Tapos ang mother ko, before, so si mother ko kasi is may sakit. So parang, ko siya, hindi ako nagkukulang na, ay, wala akong pang paggamot, pang hospital, so ganun. So aside doon, nagkaroon ako na mini sari-sari store. So nakakatuwa kasi nakapagtayo ako ng ganong store na ginawa rin libangan ng mother ko. So yun, kasi hindi ko siya nagawa before sa mga past jobs ko. So unlike ngayon, kaya ko magpatayo ng store kahit pa paano. Tapos mapag-aral ko yung mga anak ko sa mga, tapos magka-college na anak ko. So kaya ko na siyang
So, may work po kayo here sa Fresco, tapos may business pa po kayo. Oo, so parang ganun. May work na, tapos may business pa. Masarap po yan sa puso, no? Kasi parang pag magtatanong po yung anak niya sa inyo na mabibigay niya na yung gusto nila. Oo, yung mga kailangan niya, di ba? Exactly. Yes. Ang sarap sa pakiramdam ng, kasi dati parang may cravings ba? So, may cravings yung mga kids. Parang hindi mo isipin mo, may cravings siya. Parang ang sakit kasi sa feeling ng as a parent, sa mother na hindi mo mabigay yung cravings na ng kids mo. Okay. So, ngayon, hindi kami nag-worry na may craving sila. Ako pa yung nag-suggest lagi ng, anak, baka may gusto ka sa Shopee. Yes. Siya rin yung tumatanggi na, mami, wala, okay na. Sa sobrang dami na nang nabibigay na so parang na-satisfied ko siya. So parang contented siya sa binibigay ko. So yun, very sa akin. Masarap po yan bilang magulang talaga. So satisfied ako sa work ko dito sa Fresco as a sales consultant. Kasi yung needs namin sa family, ako bilang single parent kasi ako, so nabibigay ko yung needs na mga kids ko. So yun, satisfied and contented ako sa job ko as a sales consultant. Napaka-inspirational po talaga nun. So, accomplishment na po yun sa family nyo. Yes, accomplishment na yun. Kasi at my age, 40 na ako 40s na ako. Tumunta na sa 40s. Kasi nandun na ako sa magkaroon ng stable job, stable na sa financially, so financially stable ka. So, napakalaking accomplishment sa akin yung kasi yun nga, nasa-satisfied ko yung family ko na bibigay ko sa kanila yung gusto nila. Unlike before na medyo, hindi ko nabibigay yung gusto nila. So, napakalang difference. So, masabi ko na this year or as a sales consultant, nung pinasok ko to, hindi na kami ganun hindi na ganun ka-budgeted ang aming so hindi kami short budget. So ngayon po sa achievements nyo, sa laki na po talaga, do you foresee na parang magiging sales agent na ako parang magiging job ko na to, or do you foresee yourself as something else na may gusto pa kayong tahakin? Sa ngayon kasi, contented na ako as a sales consultant kasi for me, yun nga, nabibigay ko yung needs ng kids ko, sa family ko, tapos yung mga kailangan ko din sa sarili ko, so nakukuha ko rin. So, satisfied na ako. So, ang gusto ko na lang siguro is yun, more on mga learning. Kasi continuous learning kasi as a sales consultant So, may bagong product, aaralin mo siya. So, learning and improvement. So, magkaano talaga yun. Kaya yung ko as a sales consultant, yun na rin yung nakikita ko sa future ko. Sa age ko rin kasi parang hindi ko na kailangan maghanap Kasi nandito na lahat Kung saan nabibigay ng Fresco, sa akin as a sales consultant, yung work ko, nabibigay naman yung need. So, contented na ako. So, sa future, okay lang siya na sales consultant. Ito pa rin yung job niya po. Yes, parang decidido po talaga kayo. So, what advice would you give to students or young people who are looking to grow and succeed on their own path? For me, as mga student na, you're watching, ang maipapayo ko is, halimbawa may gusto kayo sa buhay, kung may gusto kayo, syempre meron kayong mga goal din, and meron kayong mga course na gusto i-take. So, sige lang, go lang, i-push nyo lang yan. Kasi ako rin naman, meron din akong course na tinike. Pero habang tumatagal or graduate na kayo, pupuntahan nyo pa rin yung pinaka talagang gusto nyo sa buhay nyo. Yung talagang sa tingin nyo na mag-e-excel kayo, na magiging successful kayo. Kasi minsan, pinili nyo yung ganitong field pero hindi kayo successful doon. So talagang parang pag medyo you grow up na, medyo tumanda na kayo, talagang meron kayong mapupuntahan na yun talaga yung para sa inyo. So yun, keep on learning, keep on pag-aaral nyo. Sige, mag-aaral lang kayo kasi kailangan nyo rin na may tinapos kayo kasi yan yung pinaka-diploma nyo. Sabi ko nga sa anak ko, yan yung pasaporte mo sa buhay. So once na you finish your college na, your college degree, keep it up kung ano na yung tinahak nyo, kung ano yung goal nyo, go lang. Pero kung may opportunity na dumating sa inyo, ayun, grab nyo rin. Ayun po. So, ayun po. Thank you po, Ms. G. I think this ends our interview na po. Ang dami na pong nasabi na. I think our audience will love to hear and be inspired by your story. Yes. So, sana mas maging masipag pa sila at masagana sa pagpupursige sa kanilang pag-aaral. At habang ngayong bata pa, maging inspired sila sa story mo na pagiging successful pa lang at a very... sabi natin young age. Yes, na nakapag-sustento na sa magulang, sa pamilya na, sa anak niya, at syempre sa sarili na din. Yes. As a self-fulfillment and accomplishment in life. So, ayun, thank you so much for watching. Yes, thank you, everyone. Where we connect and discover. And here we are, our special guest,
Miss G, thank you so much po for having this interview. You're welcome, Miss Maria. Yes po. Sana ma-interview pa po namin kayo in your next biggest Okay, no worry. Very welcome ka, Miss Maria, sa akin. Yes po. So let's say goodbye to our viewers. Yes, goodbye. Thank you everyone for watching. Ikaw lang patutunguhan, saan man maglaya. Ikaw lang patutunguhan, saan man maglaya. Ikaw lang patutunguhan, sa aking pagdating, sa'yo ko lang sasabihin. Kay pala